Lalim ng tubig oh. Baha. Dito nakatrapan tubig, walang lalabasan. Malalim ah. Oh, nako. Lalim. Nag-iisip ako kagabi. Sabi ko kailangan ko makita yung Ampalaya dito sa Dream Park. Ito, tingnan natin kung ano lagay. Okay na dito guys, malinis na tayo dito sa Farm 2. Ito na lang ang natitira. Ito, actually malinis na rin yan, kaya lang sisimutin namin yung ply. Yun nga lang, may tubig. Pero halos tapos na lahat. Pwede na kaming ano dito, umalis. Pwede na kaming lumisan. Magkakakot na lang kami ng gamit siguro. Ilipat namin sa kabila. Ito na lang naman isang araw, matatapos na to kung mahihila yung mga fly. Ano? Sana tuloy-tuloy na yan, no? Ganda ng sikat ng araw. Bumira pa kaninang umaga eh. Lalim mo. Pag nagbota ka dyan, aabutan ng tubig yung bota. Lampas tuhod na yun. May kumukuha niyan? May kumukuha? Wala naman. Tatabi na namin. Ay maayos yan ano. Tapos na, yun doon. Tapos na po lahat. Ito na lang ano, yung mga fly na lang. Madami pa palang kawayan doon banda. Naka-fly. Ah, yung pinakagilid na lang. Ang kawayan niya, marami mailagay. Nakakanot. Yan na lang naman eh, fly na lang tsaka yung sa gilid. Okay? At least pwede na tayong lumisan dito nyo. Oh yeah. Pwede tayong lumayas din eh. Lumayas na eh. Wali ka dito, meron akong ano sa'yo. Meron akong Ito yan kahapon sa pagpapumulan to. pinasok na yan. Hanggang ganito yung sa buong bukong eh. Eh yung sa kay Daki kaya Medyo umupa na. medyo bumabaw ng konti. Oh, dahil masipag ka oh. Ano yan niya? Pasalubong oh. Tak sinabi din. Secret na nga. Thank you. Bigyan mo si ano. Ayan kahapon daw. Hanggang dito na itubig sa kubo. Lubog ng kubo natin. Oh, biruin nyo yan. Sa 3 years namin nag-farm dito, hindi inaabot yan. Ngayon pa lang. Kasi ito tinambakan namin to eh. Nung ginawa namin. Tinaas namin talaga. Kumuha kami ng lupa doon sa gilid. Hindi na mamaya na. Pero ito mataas oh. Walang tubig. Walang masyadong tubig. Malinis na. Tapos na yung dilubyo oh. Ganda ng sikat ng araw. Yun nga lang, may tubig pa rin yung kay Daki. Naku, lalim pa oh. Ayan guys oh. Halos kalahati nung kay Daki. Ito kasi yung tinatapunan namin ng tubig, puno na. Wala nang pupuntahan. Hindi naman tayo pwede magtapon dun sa kabila. Mas mataas dun dahil ang tubig dun papunta rito. Hindi naman tayo pwede magtapon dito sa kabila dahil hindi na sa atin yan, hindi na nakarenta sa atin. Ayun, lalim ng tubig. Oh.
Yung mga nakalitaw na yan, may pag-asa pa yan. Pero yung nakalubog na yan, katulad yan, mabibilad sa araw, nako, dyan mo malalaman yung matitira. Ito okay pa to, mataas-taas pa to eh. Na yung butete oh. Ang butete oh. Kadami. Oh. Mga palakang araneta yan, karag. Hindi native. Yung native maliliit lang. Ang dami oh. Grabe. Oh, nagpiesta sila. Dami oh. Yan, kagaya niyan guys. Alas 8 pa lang. Ayan, umiinit na yung tubig oh. Yan ang delikado sa ugat ng halaman. Ganda na po naman sana nung kay Daki. Ganyan na sana sila kalalaki oh. Ito yung sa gym squad. Ito safe naman to. Ayan, malalaki na sila. Oh, ito mataas to eh. Diyan kasi ang takbo niyang tubig kay Daki. Si Daki ang iniisip ko nito kasi parang sa akin ng ano eh, para bang nagsisisi ako o parang nakukonsensya kasi pinagpalit ko sila. Ako yung nag-decide na palit sila kasi ito dapat kay Daki. Hati kami o kukunin ko yung kapraso. Ito sa gym squad kasi mas maliit to kaysa dito. Since tatlo sila, sabi ko palit kayo. Itong mas malaki sa gym squad, itong medyo maliit kay Daki. Hindi ko naman iisipin na ganyan ang mangyayari. Sino bang mag-aakalang magkakaganyan? Itong halos kalahati ani Daki, medyo mataas pa. Yung gawi lang dun talaga yung malapit sa fish pan. Sana humupa. Buhay pa sila eh, kaya lang ito ang problema pagka uminit na yung tubig. Lalagayin niya. Pwede na tayong mag likpit-likpit ng gamit dito sa farm 2. Malinis na yung kalangitan. Sana tuloy-tuloy na yan. Yan, pagka humupa na yung baha dito sa amin, akutin ko na yan. Akutin ko na yung mga gamit na yan. Bawas-bawas na tayo. Pati yung makina siguro alisin na rin namin. Ito may mga bunga yan eh, malaglag ang katawan. Delikado. Ito guys oh, meron pang mas malaki nito oh. Malaki nito, tumitimbang ng mahigit kalahating kilo. Pag nalalaglag, nag-chat si MY, kailangan niya ng diesel at saka gasolina.
Sisingit siya mag-spray. So, bibili ko rin siya ng gamot. Pang-uod. Uod naman ngayon. Sisingit ulit tayo. Bumili pa naman ako ng ulam. Kumain na pala sila. Thank you Lord. Kahit yung maghapon hanggang bukas, ganyan, kakabawi-bawi yung halaman. Kaya kung may kasaling kahit tatay seed, Ano ba? nylon, ply, Manali na kaya pang kay boss. Kali mo na ratang lambre. awas, sakto. Portan mo na rin yung kay. Tsaka nyamon lumalim pa yung ilog Hindi naman, dati nakalitaw yung puno na yun sa ilalim hanggang sa ilalim. Ngayon lubog na. Ngayon palang lalalim yan dahil yung manggagaling sa taas saka palang pupunta rito. Samantalahin ang pagkakataon. Kahit isang oras lang. Bulok na. Ano rin ang kay? Salbo. Ito pong Exalt. Oo. May uod na kasi yan Nangyari nga ba ka mo nakatuwa na kapleo? Oo Yun yung palatandaan namin. Pag yan nalubog, tumataas pa yung ilog. Tubig ng ilog. Pero kahapon di ganyang kalalim yan. Nakakapit yung gamot may sticker. Di basta-basta nakaalis. At maganda yung panahon ngayong maghapon. Ganyan. Minsan kumukulimlim, umaambon, pero hanggang dun lang. Kaya napagbigyan na naman ulit tayo ng isang araw. Malakas pumulas yan pagka nasikatan ng araw na ganyan. Actually guys, itong ampalay namin mag-isang buwan siya sa bukas 21, isang buwan na sila. Medyo na-delay yung paglaki nila. Dapat niyan nasa na sila, sa taas na pag isang buwan dahil bugbog sa ulan. Pero kaya naman hindi sila masyadong nasaktan. Mag-iisang buwan na pala sila bukas. Anong bilis ng panahon. Ayan ang magandang klase, makapal na. Merong madalang merong manipis. Yung pansinin nyo, mababa siya, babad sa tubig. Ito medyo mataas. Itong Dynasty, gusto nila yung laging basa, pero wag naman yung sobra, yung nakababad. I mean yung lang, yung basa lang lagi yung ugat nila, pero hindi yung may tubig talaga araw-araw. Kumbaga wag lang nating hahayaang matuyuan. Konting tiis na lang. Ito mga ganito, pinapaalis ko na yung mga sanga sa ilalim. Yan.
para mabawasan yung ano, mabawasan yung sinusuplayan ng nutrients. Pwede nang sundan ng pataba ulit to Monday o kaya Tuesday. Hayaan muna nating matuyo ng konti. Sana makahabol tayo ng presyo. Sana makahabol kami ng presyo. Magandang presyo ni Emoy. Sana makabawi-bawi. Ito na yung pipino ko, nakatayo na. At least meron ng kakapitan. Dati nakahiga sila sa damo, pero meron pa rin nadadali. Oh, yan, nalanta. Ay, putol. Nabulok yung puno. Oh, sa tubig, nababad. Baka sakaling mabuhay. Oh, at least nakatayo na sila. Oh. Pag natuyo-tuyo yan, pwede ng grass cutterin yan. Actually maluwag pa yung kay Emoy dito eh, kaya lang mababa na to. Isang buwan mahigit na ako dito, hindi pa ako nagagawi doon sa dulo. So maluwag pa oh, kaya lang mababa na siya. Yung mga ganyang panahon, pansinin nyo kung bakit yung mga ase naglalabasan. Kasi yung bahay niyan may butas. Pag napasukan ng tubig yun, lalabas sila. Kung mapapansin nyo, meron sa ilog, meron sa mga bahay. Kasi nga naapektuhan din sila ng baha. No, lalo ng pispan, no? Pagkano lalagyan namin ng ano to, kahit pang ulam lang, hito. Hindi kasi pwedeng tilapia dito eh. Dito hindi masyadong maselan, pang ulam-ulam lang. Nakakatakot kasi dito masukal eh. Ito sabi ni MY, itong pwesto na to tumubo na siya. Ibig ko sabihin, yung mga natitibag doon dito na pupunta, dito niya itinutulak. Kaya kumbaga meron pa rin ano, meron pa rin konting dagdag, pero mas malaki yung nawawala. Nakakatakot. Ayan, no? Halos kalibel na niya ng ano, lupa dito. Ayan na yung tubig ng ilog. Ayan, ano na lang daw to, tumubo na lang sabi ni Emoy. Ito pansinin nyo, ito hindi gibain, hindi siya gumuguho. Kasi paliko na yung ano, paliko na yung tubig. Kumbaga pag ganyan na siya. Eh yung doon, pag ganun siya, kaya hinuhukay niya yung tinutumbok ng tubig. Ito hindi na niya hinuhukay. Actually yung sa kabila, ganun din. Tumutubo din yung ano, lumalaki yung lupa nila doon kasi doon na pupunta yung ibang lupa. Ginawang ano ni paring Reggie, spot niya to eh. So palagay ko ito magtatagal to, hindi ito guguho. Mukha siya ng hiyatan.
hinog yung saging. Tapos may papaya. Yan ang masarap sa farm eh, oh. Mas may papaya, oh. Kaya lang yung papaya ni Emoy mukhang matabang, maputla eh. Mangko nga. Sobrang hinog na. Ano na siya, overwhelmed. Overripe na siya. Oh, ganda ng laman, no? Ay, matamis. Mayroong parting malambot. Tamis pala siya. Tapos meron tayong hinog na saging eh. Saan ka pa, di ba? Oh. Nung bata ako, madalas akong tawaging Mengo. Ang mga kapatid ko, si Utol. Kasi, nung bata ako, paborito ko yung mangga. Kaya Mengo ang palayaw sa akin. Isa yun sa mga paborito kong prutas, tsaka to, saging. Pwede ko nang unti-untiin yung project kong kalanan. Dahil, okay na yung mga halaman natin. May balag na, kumpleto na. So, pwede na tayo mag-unti-unti dito sa project kong kalanan. Kasi dito kami nagluluto pagka malakas ang hangin, pag maulan. So, bukas siguro may sisingit ko na yun. Tapos, merong chesa, oh. Saan pa pa? Kaya lang, matagal siya bago mahinog. Matigas pa yun. Makapaglusong na lang ng, meron akong mga ilang pirasong yero dun sa bahay. Tingnan ko kung may lulusong ko yung kolong dito bukas para magkabubong na to. Nakauwi din ng may sikat ang araw, 5:30, taas pa yung araw. Ito guys yung naalala ko, itong mga mahogany naka, yan o, itong dalawa na to nakahilig na dito sa balag. Yan ang nakakatakot. May mga bunga pa naman. Yan o. Oh. Diba? Ito lang naman, itong dalawa lang naman na to. Ang problema niyan, pagka pumigat yung bunga, wag naman sana. Dapat pala inusog namin yung ano, inusog namin tong dulo kasi nung tinatayo namin to hindi pa ganyan ka ano, kahilig. Nakatayo pa sila. Mahirap naman putulan dahil hindi sa atin yan, tsaka matataas sila masyado. Pwede yun na bawasan yung dahon sa taas kung maaabot. Okay guys, bukas naman po ulit. Kita kits. Maraming salamat. Sai Chen.